Noong kabataan ko ay mahilig akong sumama sa aking mga kabarkada sa kung saan saan. Naging sakit ako sa ulo ng aking mga magulang dahil sa ugali kong iyon. Fourth year high school ako nang matuto akong magsinungaling sa aking mama at papa para lang makasama sa lakad ng aking mga kaibigan. Ang pangalan ko nga pala ay Jenny. At ito ang karanasan ko na hinding-hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Oras na naman na. Maraming beses na sinasabi ko na meron kaming group project kaya hindi agad ako makakauwi mula sa school. Pero ang katunayan ay tumatambay kami ng mga kaibigan ko sa tabing dagat. Natuto na rin akong uminom ng alak nang hindi alam ng mga magulang ko. Ngunit, totoo na walang sikreto ang hindi nabubunyag. Nagkataon na may kakilala si mama na nakakita sa akin na umiinom sa bahay ng isa kong kaibigan at agad niya iyong isinumbong kay mama. Galit na galit si mama nang malaman niya iyon. Naging mahigpit tuloy sila sa akin ni papa. Wala pang araw akong trabaho ay natuto na akong uminom at sumama sa mga barkada na walang magandang impluensya sa akin. Pero dahil sa sadyang napakatigas ng aking ulo, patuloy ko pa rin silang sinusuway. Ginagawa ko pa rin yung pagtakas sa bahay kahit hindi nila ako pinapayagan. Pakiramdam ko kasi ay mapag-iiwanan ako kapag hindi ako sumama sa mga kaibigan ko sa mga ganap nila sa buhay. Isang araw, naglalakad na kami pauwi ng mga kaibigan ko na sina Ella at si Jane. Anyaya ni Jane, "Uy, may sayawan mamaya sa kabilang barangay. Fiesta kasi daw nila dun. Ano? Tara, punta tayo." "Kayo na lang muna. Alam niyo namang naghihigpit sina mama at papa sa akin eh." Sabi ko. "Ay nako, hindi pwedeng wala ka." "Andun si Eric. Tigaroon kasi siya sa barangay na yun." "Naku, di ba crush mo yun? Baka mamaya isayaw ka pa niya kapag sweet na yung tugtugan, di ba?" Kinikilig pang wika ni Ella. Parang may girlfriend na yun no. Palagi niya kasama yung babae na pulang-pula yung nguso." Sabay irap ko. "Kaya nga, that's the point. Dapat ay mas galingan mo ang pagpapapansin sa kanya kaya dapat sumama ka sa amin mamaya. Tumakas ka na lang sa inyo. Total wala namang pasok bukas kaya pwede tayo magpuyat, di ba?" Turan ni Jane. Dahil sa pamimilit ng mga kaibigan ko at sa aking kalandian ay nagdesisyon akong sumama kina Ella at Jane sa sinasabi nilang sayawan sa kabilang barangay. Nagplano na ako agad kung paano tatakas sa bahay para makasama at makapunta roon. Matapos ang hapunan ay nagpresenta ako na ako na ang maghuhugas ng mga pinagkainan namin. Nang tulog na ang lahat ng kasama ko sa bahay, tahimik akong lumabas ng bahay, dala ang damit na susuotin ko sa pasayaw. Sa likod ng bahay namin ako nagbihis. Hindi na ako naligo kasi kapag ginawa ko iyon ay baka magduda sila sa akin at hulihin pa ako sa akto. Naligo na lang ako ng baby cologne. Naglakad lang ako papunta sa pasayaw dahil wala akong perang pamasahe. Sa labas ng covered court ay nakita ko kaagad sina Ella at Jane. Tuwang-tuwa yung dalawa nang nagawa ko ngang makapunta. Sila na rin ang bumili ng 20 pesos na ticket para sa akin kasi alam nilang wala talaga akong dalang pera. Noong una, masaya ako kasi nakita ko na naroroon si Eric. Itinutulak-tulak pa nga ako ni na Ella sa kanya para mapansin niya ako ng tuluyan. Umaasa talaga ako na isasayaw rin niya ako ng gabing iyon. Pero nabwisit ako kasi nang sweet na yung tugtog
ay hindi na ako ang isinayaw ni Eric, kung hindi yung babae na pinaghihinalaan namin na girlfriend niya. Nawala na ako sa mood at sinabi ko sa mga kaibigan ko na uuwi na ako. Ang sakit-sakit na kasi sa mata na makita si Eric na kasayaw yung babaeng iyon. Hindi na ako nagpapigil kina Ella at Jane kung kaya't mag-isa na akong umuwi. Kailangan kong maglakad ng halos 15 minutos para makauwi. Hindi na rin naman ako natatakot kasi ilang beses na akong naglalakad ng ganoong oras. Ilang minuto na lang ay 12:00 na rin ng hating gabi. Dahil sa probinsya ang lugar namin, normal na wala ng tao sa labas ng ganong oras. Sobrang tahimik na rin ang buong paligid. Habang tumatawid na ako sa Pilapil, ay panay pa rin ang nguy-nguy ko kasi inis na inis talaga ako sa nangyari sa sayawan. Kumbaga hindi kasi ito yung ine-expect ko. Kung alam ko rin lang na ganoon ang mangyayari, edi sana hindi na ako pumunta. Nang nasa gitna na ako ng Pilapil, otomatiko bigla akong kinilabutan. May naramdaman ako na parang nakasunod sa akin. Huminto muna ako sa paglalakad at pagkatapos ay marahang lumingon sa likuran. Agad-agad nakita ko ang isang asong itim. Naglalakad ito ng mabagal papalapit sa akin. Kinabahan ako kasi baka asong ulol iyon tapos bigla akong lapain. Ang ginawa ko ay umupo ako at umaktong dadampot ng bato. Sa ginawa ko ay tumigil naman yung itim na aso sa paglapit sa akin. Pero mas lalo lamang akong natakot sa aso nang kumislap ang mga mata niya. Hindi kasi normal na kislap iyon. Parang nagkulay pula ang mga mata niya. Nakatayo lamang siya at natatakot na ako na baka kapag tumalikod ako sa kanya ay sa kanya ako hahabulin. Ang hirap pa namang tumakbo sa Pilapil kasi may parteng maputik at malaki ang tsansa na matumba ako at mahulog sa taniman ng palay. Pakiramdam ko nga ay hinihigop ako ng mga mata ng aso kasi hindi ko magawang alisin ang pagkakatingin ko sa kanya. Hindi pa rin nawawala ang pagtaas ng aking mga balahibo lalo na sa gawing braso at batok. Maya-maya, napansin ko na parang lumalapit yung aso sa akin pero hindi pa rin ako makagalaw. Sa paningin ko kasi ay lumalaki yung asong iyon kaya ang akala ko ay lumalapit siya sa akin. Pero nang mapatingin ako sa mga paa ng aso, nalaman ko na hindi siya naglalakad kundi nakatayo pa rin siya. Talagang lumalaki lang pala ang asong iyon. Doon na pumasok sa isip ko na hindi iyon isang normal na aso, kundi isang aswang. Napasigaw na ako nang naging mas malaki na siya sa akin. Kitang-kita ko ang matutulis niyang pangil at naglalaway pa siya na parabang ang tingin niya sa akin ay isang napakasarap na midnight snack. Otomatikong gumalaw ang aking katawan at tumakbo na ako ng sobrang bilis pero nadulas ako sa kamalas-malasan at nahulog sa taniman ng mga palay. Nalubog pa ako sa putik pero mabilis naman akong nakatayo at bumalik sa Pilapil para makatakbo ulit ako. Nang lumingon ako ay muli akong napasigaw kasi tumatakbo na rin yung napakalaking itim na aso at papalapit na siya sa akin. Para na akong nababaliw sa kakasigaw ng tulong pero parang kulang ang lakas ng boses ko para kahit papaano'y may magising na mga tao na nasa loob ng kani-kanilang mga tahanan. Pagkalagpas ko ng Pilapil ay lumingon ako ng sandali at hindi ko na nakita yung itim na aso.
Pero nagulat at mas natakot ako kasi may malaking ibon namang lumilipad at paikot-ikot ito sa itaas ko. Alam kong iyon din yung aso at nagbagong anyo lamang siya. Matagal nang may umiikot na kwento na merong aswang sa lugar namin. Pero hindi ko naman iyon pinapaniwalaan kasi wala pa naman ako talagang nakikitang ganoon. At isa pa, ilang beses na rin akong umuuwi ng sobrang gabi na pero wala akong nakikitang aswang. Iyon pa lamang ang unang beses na may nangyari sa akin na ganoon. Kahit takot na ako ng oras na iyon ay binilisan ko pa rin ang pagtakbo. Damang-dama ko na nakasunod sa akin yung malaking ibon pero hindi ko na siya tinitingnan kasi alam ko na mas lalo lamang akong matatakot. Mas lalo lang akong babagal kapag mas nangingibabaw na sa akin ang takot. Pagkarating ko sa bahay namin ay agad kong kinatok ng malakas ang pinto at paulit-ulit kong tinatawag si nanay. Wala na akong pakialam at kahit pamalaman nilang tumakas ako at mapapagalitan ako, tuloy-tuloy ako sa pagkatok sa pinto. Matapos ang ilang segundo, pinagbuksan ako ni nanay ng pinto. Napasigaw pa nga siya nang makitang itsura ko kasi punong-puno ako ng putik sa mukha at buong katawan. "Ako po ito! Anak niyo po ako!" Sigaw ko, sabay pasok sa bahay. As usual, napagalitan ako kahit pakwinento ko sa kanila na muntik na akong mabiktima ng aswang sa paglalakad ko pauwi sa bahay namin. Sinisi pa nga nila ako at sinabing kasalanan ko raw ang lahat kasi hindi ako sumusunod sa kanila. Kung nananahimik na lang daw sana ako sa bahay ay hindi iyon mangyayari sa akin. Nakuha ko naman ang punto ng mga magulang ko. Simula nang mangyari iyon sa akin, hindi na rin ako tumatakas o lumalabas ng gabi. Napatunayan ko kasi na totoo pala ang mga aswang at ang iba sa kanila ay nasa tabi-tabi lamang. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake sa magiging biktima nila. Ilang araw din akong natakot sa tuwing naaalala ko iyong mga mata ng itim na asong iyon. Hindi ko alam kung buhay pa ba ako ngayon kung hindi ako agad nakatakbo ng mabilis papalayo sa itim na aso.